mga mare! Since nung Monday nga mga mare, may lumalabas na dugo sa akin na may sipon-sipon. Pero sinalang pa rin ako mga mare, 1cm pa rin ako. Pero sabi ni Doc ay okay lang yon, pero binigyan niya pa rin ako ng evening prime rose para nga mag-open ulit yung cervix ko. Tapos nga nung Martes medyo sumasakit na, pero nung Miyerkules mga mare hindi ko na nga mainda yung sakit. Kaya yan mga mare nagpa-admit na tayo. Dapat nga mga mare sa emergency lang ako manganganak. Kaya lang mga mare, Diyos ko, walang available na kwarto. Pupunta din sana kami sa public sa Kapas, kaya lang mga mari wala din, punuan yung mga kwarto. Sabi nga kasi nila uso yung dengue ngayon kaya ang dami yatang nakakompine. Pangiti-ngiti pa ako dyan mga mari, pero masakit na nga yung hilab ng tiyan ko dyan. Pero hindi ko pa nga nasasaktan ng Papa Choy dyan, kaya okay pa yung pakiramdam ko. Walang no choice mga mare, kaya nagpa-admit na lang kami sa private hospital kasi nararamdaman ko na nga nalalabas na si baby ngayon. Sabi nga ni Papa Choy, wag na daw isipin muna yung bill, isipin namin makaraos kami. Diyos ko, masakit na nga yung pakiramdam mo, masakit pa yung isipin mo dahil hindi mo alam saan ka kukuha nga ng pambayad. Pinapatawa-tawa pa nga ako ng Papa Choy dyan, pero masakit na talaga pag umihilab siya mga mare. Diyos ko, every 5 minutes pa nga umihilab siya, kaya yan, sobrang sakit. Pagdating nga namin dito sa Tanasio mga mare, sinwab test pa kami, Diyos ko, napaksakit sa ilong. Pagkadating nga namin dito naiiyak ko, 2 to 3 cm pa lang ako mga mare. Bago nga kami umalis sa bahay mga mare, kumain na nga ako, tapos uminom ako ng pineapple juice at saka Chucky. Tapos din uminom ako dun sa binigay nga ni doktora na evening prime rose. Abay, mukhang effective naman mga mare dahil nga may dumalas-dalas na yung sakit ng tiyan ko. Tinawagan ko lang nga si doktora dyan, sinuggest niya nga itong hospital na Atanasio dahil nga walang mga available na kwarto sa mga public. Sabi nga niya itatawagin na nga lang daw siya pag nag-open na talaga yung cervix ko. Sabi ko nga sa nag-a-assist sa amin, Diyos ko, bigyan lang kami yung mga mumurahing kwarto. Nagkamali pa nga sila ng bigay sa amin. Yung private room yung binigay nila sa amin, kaya yan may TV pa nga kami. Tapos mag-isa nga lang kami sa kwarto. Pero napansin yata nila mga mare, kaya nilipat din ako sa female ward. 2 nga kami sa kwarto. Diyos ko mga mare, kumwari naka-aircon kami dyan pero napakainit. Meron nga kami nadatnan dito sa female ward mga mare, naras pa naman daw siya. Pero pagdating ng tanghali nag-discharge na din sila, kaya mag-isa na naman kami sa kwarto. Nuko nagpapasalamat nga ako dyan dahil mag-isa kami sa kwarto dahil nga naiiyak ako pag umihilab yung tiyan ko. Diyos ko, alam niyo naman mga mare, yung pakiramdam ng umihilab yung tiyan mo, hindi mo alam saan kakakapit. Pinapakiramdaman ko nga yung sarili ko dyan mga mare, kung kaya-kaya ko pa nga. Alas 12 nga mga mare nung na-admit ako, hindi na nga ako pinakain dyan. Nuko talagang tuyong-tuyo yung bibig ko dyan, kaya sabi ko kay Papa Choy, hindi ba ako pwedeng uminom kahit inom lang? Anong mag-aalas 4 nga, natatakot ako baka nga hindi pa nga lumabas yung baby dahil hindi nga lumalaki yung CM ko. At saka nga bawat may pumupuntang nurse dito, nakakatawa pa daw ako, kaya hindi pa daw ako manganganak dyan. Pero nung last akong mga mare, nagkamali yata sila sa pag-IE sa akin. Nuko sabi nila mababa lang yung matris ko, 2 to 3 cm pa rin daw ako, alas 6 na yata yun. Kaya ang ending mga mare, Diyos ko, nag-labor ako, si Papa Choy lang yung kasama ko. Paano ba naman mga mare, pagkatapos nila ako ng inai, dumalas yung sakit ng tiyan ko. Iniisip ko nga, hindi naman agad lalabas yung bata dahil 2 to 3 cm lang, pero mare, nagkamali ako. Natataranta na nga ang Papa Choy, pinatawag na nga yung doktor namin, kaya lang mga mare, meron pa daw siyang inooperahan. Kaya ang ending mga mare, kaming dalawa ni Papa Choy ang nagpalabas sa baby ko. Imagine niyo yun mga mare, nanganak akong mag-isa sa kama. At nung lumabas na nga lang si baby Dylan, nasis na lang siya, tapos tinanggalan ng puso. Pero mga mare, pag nasa private hospital kaya bawat hawak ng mga doktor, may bayad yun. Kita niyo naman yung tuwa ng Papa Choy, hanggang tinga, nuko, kasayanan, nagpalabas na naman ako ng isang Carlos. Pero nagpapasalamat ako kay Papa Choy kahit na ganyan lang, hindi niya ako iniwan nung nagli-labor nga ako. So mga mare, isipin niyo yun, kaming dalawa lang ni Papa Choy, wala kaming katulong, talagang nilabas lang si Dylan. Sabi ko nga sa mga nurse na napunta sa akin, sabi ko lumalabas na nga siya, sabi nila, pigilan ko daw, Diyos ko, hindi mo naman mapigilan yung bata pag gusto nang lumabas. Kaya yung ending talaga mga mare, nanganak ako dito sa kwarto, tapos nilinisan na nga lang si Dylan. So nagpapasalamat nga ako, walang nangyaring masama sa baby ko. Pero worth it naman yung sakit mga mare nung nakita ko siya. Kaya lang medyo maliit siya dahil 2.5 kilos lang siya. Pero at least healthy naman siyang lumabas. At napakabait ng baby boy namin dahil hindi siya iyakin. Tinry ko nga magpa-breastfeed dyan mga mare, pero wala talagang lumalabas sa akin. Kaya ang ginawa ko pinakuha ko na lang kay Papa Choy yung feeding bottle sa bahay. Gusto ko mga mare, isa lang pa mo yung pwedeng magbantay, kaya pag iniwan ka, wala kang kasama. Abay, sabi nga ng nurse, ang galing-galing ko daw umire, parang tumailang daw ako, tapos lumabas na yung baby.
Yung masakit lang dito mga mare, talagang dinala ako sa OR room, talagang nilabas yung dugo ko dahil nga hindi na ako nakarating ng OR. Dito na nga lang sa kwarto lumabas si Dylan. Nagpapasalamat ako talaga dahil napakabait ng batang to, nilabas niya yung sarili niya at hindi siya napahamak sa loob. At mga mare, naging ka-birthday pa siya ng lola ko. Saktong-sakto yata yung match sa kanya dahil yung pangalan ng lola ko, Marina. Dahil normal birth lang na pinanganak ko si Dylan, one day lang nga kami dito sa hospital. Kinabukasan din mga mare, umuwi kami. Hinintay lang namin na mag 24 hours si Dylan para nga ma-born screen siya. Kaya kayo mga mare, kung gusto nyo magbuntis, dapat mag-ready kayo talaga ng budget nyo. Kasi hindi mo talaga inaasahan yung mangyayari ngayon. Yung mga kasabayan ko ngang nanganak mga mare, laging emergency CS. Pagkatapos ko ngang manganak dyan mga mare, gutom na gutom ako tapos uhaw na uhaw nga. Sabi nga ng mga nurse, sasabihin na lang daw nila kung pwede na nga akong kakain. Pero hindi ko natiis mga mare, pinababa ko si Papa Choy. Sabi ko, tanong mo sa kanila kung pwede na daw ako kumain. Paano ba naman yung kain ko nung pagkaalis pa muna namin bago pumunta ng hospital. Tapos hindi na nga ako pinakain, tsaka pinainom ng tubig. Kita niyo naman yung Papa Choy nyo, nag-e-enjoy talaga mga mare. Masakit mga anak mga mare, pero worth it naman pag lumabas na yung baby nyo, lalos na nung napakabait nyo. O siya mga mare,